sa Espiritu Santo. Gracias sa Panginoon sa Kristo, kung kagugma sa Diyos, kung kagugma sa Espiritu Santo, para natin sa Magsiyon, ginuso kita sa ating mga sala, ramano kita sa pagsulog sa Santo sa Kristo. Nagagupisa ako sa Diyos, na ikaw sa tanan, o kaninyo mga iso, mag-aapas sa kong, o iamot sa muna, sa ulang, sa buwan, sa wala, sa buwan, sa kailangan ng buwata. Kaya akong sa akong bagusa, sa Evangelio ko sa Santa Maria, sa salamat ng mga santos, kaninyong mga iso, karoon niyo ang iyako sa Senyor ng mga Kawayan takbo sa Diyos nga magagawa sa atinan, o pasaylo sa ating mga sila, dat mo magkakitanin niya ang ating sa pagkuhin ka. Amen. Nangunguyang kami kanimo, Ginoo, na maingon nga si San Andres, imong apostol, nagtudlo o nagdumala sa imong simbahan, magaliya o siya nga walay hunong alam ka na. Kini among ipangayo kinaagi sa among Ginoo sa Kristo, imong anak, nanguyang galing upang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kaangkol. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo na si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituman kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man natin kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya
dili gayon magmahay. Alang kini sa tanan, sangli, wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan ng sangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan sa man nila pagsangpit kaniya, kung wala silang tuo, o kung saan man nila pagtuo, kung wala nila hinunggi ang mensahe, o kung saan man nila pagkano, kung wala kiniwali, o kung saan man pagwali sa mensahe, kung wala ipadala na magmawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahong sa mga tiil ni Antong nagwali sa maayong balita. Apan, walang dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaiah sumingon, Ginoo, kinsay bituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamatik sa mensahe, o ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan mamutana ako, tinuod ba nga wala sila makalugog sa mensahe? Nakalugog sila, sumala sa kasulatan. Milanag sa tibok kalibutan ang ilang tibo. Miabot sa umautlanan sa kalibutan ang ilang mga pulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakini manaasar kayo kinutlo gikan sa Evangelyo sa ngalan ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon na mananagat, si Simon na ginanlag Pedro ug si Andres na iyang igsuon nga namuko. Si Jesus mingon kanila, kuyog ka mo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagan o mga tao. Diya-diya gibayaan nila ang ilang mga pukot o kuyog kanila. Ipadayon siya paglakaw o nakita niya ang layang duha ka magsuon, si Santiago o si Juan na mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sangkayan, uban sa ilang amahan at tuna sa ilang mga pukot. Itawag sila ni Jesus o diha-diha ibayaan nila ang ilang sangkayan o ang ilang amahan o ikuyog sila kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Today we celebrate the feast of St. Andrew, the Apostle. 11 years ago, here in Cebu, I was ordained on this day as a deacon. And of course, this is not about my ordination, the anniversary of my ordination, but this is about St. Andrew
who answered with how Jesus immediately, right away, and even the other apostles as well, St. Peter, St. John, and St. James, that they said, it even says that they left their nets and their father. It took me 11 years before I could have the strength and the courage to tell my father that I felt the calling to the priesthood. I was already 26 years old when I entered the seminary. And I was really afraid that my father wouldn't approve my vocation, because I'm the only boy of the family. So he's always said that, he had said that many times. He wanted grandchildren who would bear his name. And also, he wanted to impart to me his knowledge of carpentry and construction. I was working with him for 9 years. And I suppose now that I'm a little older, I think it was just my excuse to say that I was afraid that I would displease my father if I said yes to Jesus. But I think it was more of my fear of not being worthy enough to be called into the priesthood and religious life. Of course, none of us are worthy of calling of anything, of any particular vocation, either to the marriage life or to the priestly and religious life. But we are never worthless. We are unworthy servants of the Lord, but we are not worthless. And when Jesus calls us, we want to say yes right away to the Lord, to leave everything behind. But not just in answering our particular vocation, to the religious life, the priestly life, or to the marriage life, but even our personal vocation, when Jesus calls us in a particular way to live our life, to follow Him more closely as Christians. And of course, following our Lord in His call to a life of holiness. Each person in this world, each person that God ever created or will create, is called to a life of holiness, even though they don't believe in God, even they're atheists, that each person that God has created is being called to a life of holiness, because all of us are called to be like God, because we are made for God. And every day, as Jesus calls us to answer the call, the first thing that we want to answer is He's calling us, He's giving us, He's offering us His love. And we say, yes, Lord, I allow you to love me. I give you permission to save me from my sins, so that I can love you more and more, and that I can love my neighbor as myself. And we owe to these apostles and all the saints of the past for saying yes to God right away. And we always ask for intercession, that we will not hesitate to answer the call when Jesus asked us to be charitable to one another, for example, or to forgive others. And I suppose part of our hesitation, just like I said, I felt like I was a great sinner, that how could I, small that I was, small that I am, be help in any way to Jesus in fulfilling His mission, to continue His mission here on earth. But the mission is not just for priests and religious, but for all of us, so that as we continue to allow Jesus to love us, as we keep giving Him permission to save us from our sins, then the whole world will know that Jesus, His love for us is more powerful than our sins. His love for us is more powerful than other people's sins against us. And that He continues to heal us, especially in the Eucharist, in celebrating the Mass, when we receive
the body and blood of Jesus with his soul and divinity, our Lord continues to heal our soul. He strengthens our soul, our will, so that more and more our soul will be healthy and strong and always ready to love God above all things and to love our neighbor as ourselves. And this is what we're doing here in this Mass. We are allowing God, we're giving Him a chance to love us. We're saying to God, go ahead and love me. Go ahead and save me from my sins. Go ahead and feed me with your body and blood. So that, Lord, I'm aware of your love and your presence in my soul. I also become aware of your love and presence in the soul of others. As we continue to love one another and give glory to God in all the things that we're doing, accepting all our sufferings, forgiving those who sin against us, and especially to even give glory to God as we say yes to Him right away. No hesitation. We may not be worthy, but we are not worthless. So we continue with the Mass, and we continue to ask the intercession of St. Andrew, that if God calls us to do a particular work of charity, for example, that we will say yes right away. We will not hesitate. That we will see that God sees, as God sees us, that we will also be able to see ourselves. Itulog ka namo ang kagagawang ng Diyos nga sa pag-iling sa Andres, pinaaginiining mag-asa na among ihalad, makapahimuot kami tungkol sa among ipakita o gabuhit tungkol sa among gidawat. Kini ang mga ipangayo na ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kani sa kani bayaw inyong mga kasingkas ang nagabayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Ay sa atos nga mga Diyos nagtunghay o magkagagaw sa tanan ang layo o matawag kayo nga magpasalamat kami kanimong kalunan o sa talang gabi. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan o bagtanyag sa langit ng mga pagtuloan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa ubar sa mga anghel o mga santos sa langit nagisangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay hulog nga pagtawid. Sa pagkasakit sa iyong pagkakalima, ito siya upang hindi kasalanan kanino, ipikas na kanino, nato sa iyong mga kanina at kanino. Gawata kanino
sila ng matunan o bilhin. Kawatan kami o kulit mo ng tulitan din. Hindi mo ang kami sa ating ito, sa bago o kung na kasagutan, ang ito na igula palang kanino, para sa tanang ng tao, para ng mga sila at kasay. Kawatan kami ang pagkulit kami. Sa
sa mga sila sa kalibutan, wala nang ginamit para sa kanya sa Ginawa mo ba kayo? Malawan kayo mo bakit malawan subay sa panig-ingnan ng San Andres, Apostol, yung mga dadon namo sa among lawas ang kamatayon ng Kristo, aron madala namo ang iyang kinabuhi sa himaya, kaya mo di pangayon ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo man Amen. manalangin ko ninyo Diyos na magkakaw sa tanan, amahan, ulanang, sa Amen. tapos na risa, kada, kalina ng Kristo. Salamat sa Diyos.